Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Ihahatid na ang mga nangungunang balita sa umaga. Angel Balita News Patrol Morning Edition. Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Update. At ngayon, narito ang inyong anchorman. Good morning mga ka-Angel. Mayong buntag Cagayan de Oro. Mayong buntag Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao.
Good morning usab sa mga lugar karon nga buntag ang ilaha diha sa gawas sa nasod. May gabi may adlaw sa inyong tanan na karon diha sa gawas sa nasod. Sa labas ng bansa, magandang araw sa inyong lahat. Mga ka-Angel, ito na naman ang Angel Broadcasting online streaming services. Ang muhatod na sa mga balita karong buntaga. Ato ang Angel News Patrol Morning Edition. Ban sa inyong ka-Angel Rosa Kiatson din niya. Adlaw karon nga Huwebes, Mayo 20, 2021. Kalan sa mo ang kinatibukang puwersa sa Angel Broadcasting Online Services, streaming services mga ka-Angel. Kung akong PA karon, production assistant sa magyapon si Manager Ryan Molo. Kalan sa mo ang news director Sean Sulugan. Ito ang mga news online reporters nga nakaugwen sa gawas nga bahin. Tumbling nagkamang-kamang mga ka-Angel. Aron lamang makakuha og mga balita. Diha sa tagsatagsa nila ka mga lokasyon mga ka-Angel. May buntag, akong Osbon. Kumusta? Gihapon. Amo mga panghinaut nga kabong tanan kitang tanan as kabaskog sa Piskay sa Panglawas mga ka-Angel. Siyempre muna kanunay ato ang gihandom ato nga mga tagsatag sa mga kaugalingon mga ka-Angel aron makalihok kita nga dunay nindot usab nga ato ang pamahon-pahon mga kaigsoon. So atong Osbon may buntag sa tanan atong nga magasuki diri sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Sa duha ka distrito sa Misamis Oriental, ang 1st and 2nd District. Ang mga kaigsunan nato sa Misamis Oriental may buntag. Duha ka probinsya mga ka-Angel, probinsya sa Bukidnon, probinsya sa Camiguin ug mga probinsya diri sa may norte nga bahin mga ka-Angel. Patsinta ka barangay sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ay, may buntag. Og mga kamerkaduhan dire sa amo agyapon Dakbayan, merkado sa Kugon, Carmen, Agura og Bulwa. Kumusta ang ato ang mga market vendors? Nga namahon-pahon na naghinay-hinay og pang bit-bit sa ilang mga gamit. Aron makapanginabuhi mga kaigsuonan. Diya sa nasod sa Jordan, sa Turkey, sa Greece, sa Kuwait, kung asa dunay atong mga news correspondent. Standby karon mga kaigsunan ng ato mga news correspondent diya sa gawas sa nasod. Totoo datong paminawon pang ka-Angel ang buhatan sa pag-asa. Okay, maki-update ta kanina ni mga orasa medyo dagom-dagom mga amo ang paligid diri mga ka-Angel. Diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Basin po dito sa Misamis Oriental, medyo dagom sa mga kaigsuunan. Nanitong oras atong paminahon si Ma'am Luz Mercado sa buhatan sa pag-asa sa Mulugan, El Salvador City. Ma'am Luz, good morning. Salamat o ngayong butas sa itong stasyon o sa mga suking peak ano. Weather update sa mga lawan-lang weather. Sa karang panahon na wala pa weather disturbance, walay bagyo karon sulod sa atong Philippine Area of Responsibility ang Intertropical Convergence Zone kung ITCC. Mga pagyapoy makapit to tibok dapit sa Mindanao. Karong adlaw ang mga sinati dinistong Dakbayan or tibok dapit sa Mindanao nga adunay mga pagdagom
Kung inubanan nga doon ay pagkatakatan ng mga pagulan, pagpanibisag pangilat, epekto sa intertropical convergence zone o hinay nga doon na sa kasangan ang kondisyon sa kadagatan. Dala sa mga hangin gikan sa silakan nga doon na sa watang silakang direksyon o hapay nga doon na sa kasangan ang kondisyon ni ug ang kabugnaon sa weather temperature na sinabi kagan ng kadlawon 23.5 degrees Celsius. Then expected to bukad lang maabot sa kainiton sa weather temperature nga 31.3 degrees Celsius. Oras karon alas 6:25 na sa buntag. Gikan diri sa Pag-asa Disin, Mulugan, El Salvador City, Luz Mercado reporting. Kaya salamat, Ma'am Luz Mercado. Okay, you're welcome. Okay, nabati ninyo mga kaigsunan si Ma'am Luz Mercado. Ito ang mga weather specialist diya sa buhatan sa Pag-asa sa Mulugan, El Salvador City. Dere sa Pilipinas, mga ka-angel, ang amo ang weather karon dire. Matud pa sa Pag-asa. Pindot ang amuhang panahon karon. Mas lamang nila medyo pag ngit gamay. Pag didilim mga ka-angel. Medyo nakikita ko sa harapan ko ngayon. Medyo merong mga pag-itom sa mga panganod. Papan ako makita ang haring adlaw mga kaigsunan. Kasig musilip raton niya nga taod-taod. Okay, sa ato ang pagpadayon mga kaigsunan, mga ka-angel, niya karon ang mga news headlines sa ato ang mga Angel News reporters. Nga na naka-augment sa gawas nga bahin mga kaigsunan. Dinaon ang report o mga headlines sa ito ang mga ka-angel ang naka-augment karon sa gawas nga bahin mga kaigsunan. Sa headlines ni Efren Silosia, matod pa lalaki milukso sa ika-19 nga andana. Why, swerte mga kaigsunan ng taon, patay. Aga si Totong Sambas. Ato na dayong ipabuhagay si Chief of Reporters Totong Sambas sa yahang report sa panahon na. Pa-hijacker sa Pinya, Ugoy. Sa phone sa kapulisan. O sa kaduhan ng headlines, balay gisakaan sa Kawatan. Na sa akyat bahagang mga ka-angel. Tata, paminaw ka report giga ni Angel Totong Sambas. Tong. Yes, Angel Rose, Nopig Pay, Superman, ang usa ka hijacker, human kini nagpumpayon pa sa usa ka sakyanan. Oy. Sampang nagdagan puno ang sakyanan o pinya. Bit sa kiniya sa kining sadong kayatan sa ilang sako kayang sudlan sa pinya. Ya ilang kawapon diha kini nagtabo sa dalan highway Bugunin Dakbayan. Apanway swerte Angel Rose kining suspitado nga Superman nga kayatan. Kasuldan kini sa kapulisan. O diha dito kini gidala sa pangkal sa kapulisan sa Puerto. O dito di pangutana kung dulgay na makadisigit pang hijack. Itabot niya nagdumili gyapon sa katarungan. Baila ang kawatan nga si Eduardo Dongong. Yang ti Unyos kung 25 anyos kini ulitaw presidente sa naisbutang nga barangay. Sa karon, andam ng kaso nga ipahampang batok sa mga kawatan nga sa Pirman. Nga di tamudyag dugay na nila ang disugay bayan. Kay daghan ng reklamo nga mga sakyanan sa Puerto nga puno sa pinya at ang kinikaroon na sikot na gaib sa kadagayan. Tong. Yes! Kanang imong gipasabot diha kana ba pagsaka diha sa ibabaw sa Puerto diha ba o diha gid sa mismo sa highway? Sa highway dito ni sa ng taba kagabi. Oh, highway gid. Dahil gikabutyag natin pa
Ang mga sagyanan sa Del Monte nga ilang ihatod diasod sa ilang buhatan, makulang man o makuwangan di sa ila kani dibantayan apan sa kadugayan sa sapon na bitining hijacker na Superman. Agoy. Nya. Ana-ana karon, di palsog o nagloko na sa buhatan sa pirto sa kapulisan. Nagloko. Pagkalain mahin ayon sa Rohes, ato na lang ituloy ang atong report palabot usap sa balay na bisulot sa kapulisan. O kawatan na pod. Kawata na po. Stilan. Naglugsong na kanong kawatan. Buman sa pagpamusul at pagpamatay. Kawata na po sa karoon ng atong gasgutan. Hoy, ang kalawasan ingon man sa abaga sa biktima samtang kining nag-report sa og nagtatala sa kapulisan sa police institution Agora. Ang maong biktima maila sa pangalan kining maong biktima na sintinit Leslie. Yang tigamos sinibi anyos kini elitao o residente kini sa Agora Limbak Bayan. Ason sa mga biktima o lahi na niyang nasairan na gisaka na diay kini iyang panimalay sa wa mailig tawatan na sab. Agoy. Nga maog ikabutyag batur ka limas ang iyang pinaka-importanteng silpon. Nga silpon nga bibo. Ang bibo o sinot manusaab. Kaya gikabutyag kantidad kini o national pesos o kunon mo sa pagpinagsantal nga kantidad o 1,500 o dunat ay kas na wa nga kikabutyag. Atong pigayuna kay iya kunong tayong titaguan para sa iyang pagkaon matag-adlaw. At anuay swerte, natiplatan sa kawatan na akyat bahay gano'n. Dito, ilibas gidintaw ng iyang mga importanteng bidang. Sa karoon, giduso na sa investigasyon kong radio section sa Agora ang pangitabo kalabot ni iring mga kawatan karon nga nilugsong usab sa kabalayan. Bakit na itong report na nakuha dikan sa police station Agora? Dito na lang sa akong may makanan. Ako si Angel Pitong Sambas, nag-report live. Live ang Broadcasting News Online. Salamat. Totong Sambas sa mohang report. Karong buntaga. Unang bulyada mga kaigsunan sa report ni Chief of Reporters Totong Sambas. Kinawatay nga makalalisang mga kaigsunan. Kawat dinhi, kawat dito. Grabe na gyud kalisod mga kaigsunan. Daghan kay mga panghitabo nga pagpangawat. Kay daghan karon nawadan og trabaho, nawadan og mga panginabuhi. O nga naman. Tungod lagi sa pandemya mga ka-angel. Tungod sa pandemic, daghan na kayo nag-aguroy. Ngaway mga trabaho. Muna ang uban, musulod na lang yun sa mga sistema nga mga dili maayo mga kaigsunan. Oras sa alas 6:35 na. Dali sa ito ang pagpanaguban. Atong galantaon sab si Kwan B. Efren Celestia sa iyahang balita isab. Doon ako na isa ka lalaki ang may ambak sa labing siyam kaanda na mga ka-angel. Itong pabinahon si Angel Efren Celestia. Friend! Isa kay Emilio Lago sa Barangay Tehiro, Cebu. Ang nikalit o dagan matun pa sa nakakita. Nilokso sa ika-19 kap andana. Wala mahisura ang tao nga nitugpa sa ground floor. Matun pa sa iyang check sa iyang tiya ingna mama nga mag-amping. According to police report, walay foul play ang pagkamatay sa maong ginatilo. Binita sa laing balita. Si Mayor Moreno nagkanayon. Bisan pa man nagpadayon og saka kinhi sa Cagayan ang kisis sa pandemic. Dili gid siya mo deklara og
GCQ. Sa pagkakaroon, aduna na 103 matag adlaw ang pagsaka sa pandemic. Kini sa atong Patrol Silusia. Live reporting sa Angel Radio Broadcasting News Online. Salamat sa Efren Silusia sa imong report karong buntaga. Pero daghan na nga nagaduduha mga kaigsunan nga ang pagtaas sa COVID-19, kaso sa COVID-19 diri sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Daghan ignunta nagaduduha nga pasin gid kuno og mohimo og action kining ato ang gamanan diri sa syudad sa Cagayan de Oro. Mohimo og lockdown mga kaigsunan wa pa man na makumpirma o kana mga huhungihong lang kay masyado nang taas ang kaso diri sa COVID sa dakbayan sa Cagayan de Oro mga kaigsunan. Bisan pa man sa ilahang gihimo karon nga pamakuna. Hindi nga ilang kalihukan karon mga kaigsunan nga pangbakuna sa mga kaigsunan nato diri sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Ato lang nga adinahon kanunay. Magmonitor lang kita kanunay mga kaigsunan. Sabang kita masayod sa may lakaw sa panahon o sa tuang kahimtang diri sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Sa report, daghan na kayo mga kaigsunan ang nataptan nining virus na COVID. Makanunayon kita magamping sa tuang mga kagulingon. Nagnatagawa sa atong panimalay. Yan nga magsuot gyud ta og face mask. Pag musakay ta sa tuang mga sakyanan o mga pribado o mga pampubliko labi na. Yan nga at musulob gyud ta og face mask og face shield. Padayon sa nga gipatuman karon diri mga kaigsunan ang pagsita niadto nga way mga QR code. Kagahapon dito mi sa usa ka mall diri sa dakbayan sa Cagayan de Oro, daghan gyapon makaigsunan ang wa manghibaw. Kinahanglan ba di ay dunay QR code? Labi na to nga medyo may edad mga kaigsunan. Nanulod sila pag ba dito wala sila QR code. Namalik. Uli na lang sila kay wa man sila QR code mga ka-angel. So malay pinaka-importante mga ka-angel atong awagon ang tanan natong nga mga kaigsunan diri sa dakbayan sa Cagayan de Oro nga magbaton og QR code. Kung gusto ninyo makasulod kamo sa mga established elemento diri sa dakbayan sa Cagayan de Oro, manay pinaka gipatuman karon mga ka-angel. Atong oras alas 6:40 sa kabuntagon na diri sa Pilipinas. Ang broadcast sa Angel Broadcasting Online Streaming Services mga kaigsunan kanungkad diri sa door number 4 Pedro Tarok Tola Building, Barangay Tablon, Dakbayan sa Cagayan de Oro. Lari kita sa mga headlines sa tuang mga balita mga kaigsunan. Matod pa kaso sa COVID-19 sa CDO Misaka kay baliwala sa tao ang health protocols ni Dr. Rituya mga ka-angel. Samtang ang Bukidnon Provincial Police Office na nanom og kahoy mga ka-angel. Oras na to alas 6:41 na sa kabuntagon mga ka-angel.
oras na to alas 6:43 na. Sa ato ang balitang nasyonal. Uluhan sa balitang nasyonal, franchise renewal sulod sa 25 ka tuig. Pirmado na ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa ato ang uluhan sa balitang international. Egypt maghatag og $500 million para sa pag-repair sa Gaza Strip. Ako to na igo mga kaigsunan sa padayon nga away karon diha sa may Israel. Aga sa atong sports sa balita og showbiz atong paminanon niya mga ka-Angel ang ni Angel Ricky Real. Ayan ang mga balita o dyan taon mga kaigsonan. Oras, alas 6:44 na. Mukha na mga luwan sa tuwang mga balita karong buntaga. At ang hingpit nga soy sa inyohang sa atong mga balita karon. Tataod mga kaigsunan, ato nang ipabuhagay ang atong mga balita karong mga ka-Angel, target sa to ang kagamhanan karong nasyonal nga sila makabakuna og gikan 60,000 tod 70,000 ka mga individual ang mabakunahan sulod sa usa ka adlaw mga kaigsunan. Panagi pangambahan mga ka-Angel nga dunay mga bakuna karon ang mag-expire kung dili kini maturok didto sa mga nagakinahanglan nga maturokan na mga ka-Angel. So dunay mga espekulasyon nga dunay mga vaccine nga masayang mga ka-Angel. Hindi kini madali sa tuang gobyerno na mahatag ngadto sa tagsa-tagsa ka mga kinahanglan nga bakunahan mga kaigsunan. Tungod kay daghan ang mga donasyon ng uban niya mga ka-Angel gikan sa gawas sa nasod. Niya gawas sa mga donasyon ang ato ang kagamhanang nasyonal mipalit usab og mga milyon-milyon nga mga bakuna gikan sa gawas sa nasod. Okay, ato maging ng kinahanglan mga kaigsunan. Kung ingon niya na may tabo nga wa pa gid makumpleto ang pagbakuna nya dunay mga bakuna nga mag-expire mga kaigsunan, masayang lang. Goy dako kay nang perwisyo, dako kay nga sayang sa ato ang budget mga kaigsunan. Sa pagkakaroon kay pagyud makumplito ang pamakuna tagsa nato ka mga kaigsunan. Gumikan kaya daghan usab ang halos mo atras na di na sila magpabakuna mga kaigsunan tungod lagi sa mga epekto isab matud pa sa mga pagtuon nga doon nagyoy epek ang pagbakuna mga kaigsunan. Una nga kung ikaw bakunahan naka-schedule ka, ikaw ay pangutan-on og unsabay imuhang mga previous o sakit sa pagkakaron o mga sakit nimo kaniadto. So muna kung kamo naka-schedule og
bakuna, siyempre ay gimog-limod, no? Sabihin nyo ang totoo kung ano ang inyong nararamdaman, kung ano ang mga medicine na tinitake nyo araw-araw, at sabihin nyo kung ano ang inyong status. So, huwag kayong matakot na magsabi. Dahil yan naman mayroon tayong mga doktor na mag-asikaso sa inyo. So, sa atong atong isulti ang tinuod ang mga ka-angel. Aron nga di kita magbasol. No, kay kadto lagi matud pang isa ka taga diri sa may tablon. Nagpaturok og vaccine. Siya mo taga Agusan. Taga Agusan to. Silingan mo rin tablon ng Agusan, mga kaigsunan. Tulay ray nagpagitan ini. 73 anyos. Matud pa dili ang baksin ang hinungdan sa iyahang pagkamatay, heart attack. Kaya wa man kuno siya motugan og sa iyahang gibati, mga kaigsonan. So ingon na no, mga panghitabo, mga kaigsonan, mga ka-angel. Dako kay lagi nga issue karon kining pag-expire sa mga bakuna. Ana karon within 6 months, mga kaigsonan, kundi na siya hatag ngadto sa mga dapat bakunahan, mag-expire matud pa kana mga naakaron na nakaimbak sa kaluhan nga mga klase nga mga bakuna, mga kaigsunan. So, atong paghinauton nga kana kung ugaling do na may naka-schedule, ihatag na dito, iturok na dito, no? Ibakuna na kana dito, labi na sa mga frontliners. Kadtong nga mga nagakinahanglan, no? Nga mga essential nga kinahanglan bakunahan gyud. Aron nga di masayang, mga kaigsunan. Kung ma-expire ka na, sayang ang budget nga ato ang gahin na para diha. Daghan ba kayo naglisod karon mga panahon na way mga trabaho. Doon na pa yung mga kaigsunan nato nga wala zero, balik to zero, mga kaigsunan. Matud pa back to basic. Ikan sa mga lockdown nga kahitabo diri sa Dakbayan, matud sa ato ang mga impormasyon, di gud mahitabo nga mag-lockdown o maghatag og mga labaw pa nga mga protocols. Hindi nagpabilin, mga ka-angel, nga pasunod ang pagsuot og face mask, face shield, ang curfew alas 9 hangtod alas 5 sa buntag. Unya walay mga importanteng lakaw ay na o gagawa sa panimalay. Samala ang dunay pagkontrol usaba sa pagsulod sa mga buhatan, mga kaigsonan. Kani mga beaches nato doon na say pagkontrol. Kanunay kini nga gimonitor sa ato ang mga LGU. Ron nga masuta, mga kaigsonan, o gabasin og doon na mga daghan nga ligo-ligo sa mga swimming pool o dagat na over ang ilahang populasyon, over ang ilahang numbers, mga kaigsunan. Di na masunod ang social distancing, mga ka-angel. Oras alas 6:58 na. Alas 6:58 naman din, mga ka-angel. Kita sa mga investigasyon sa itong balita karong buntaga. Una sa itong balitang lokal, Cagayan de Oro, giangko ni City Epidemiologist Dr. Joey Rituya. Agapon nga walay light nga undang na ang tunnel sa kasamtangan nga panahon. Kay gidahom niya nga dunay pagsaka sa kasamtangan nga ihap sa COVID-19 cases. Dakbayan kung ang katawhan magapadayon nga baliwalaon ang pag-obserba sa minimum public health standard.
Ginumerate ni Dr. Ritoya nga kadaghanan na sa mga kumpirmadong kaso tungod sa pagbiyahe gawa sa Cagayan de Oro o pagtambong sa mass gathering sama sa birthday celebration, kasal, bunyag o lubong sa mga bulan sa Abril o Mayo nining tuiga. Sawa para ito mga balita sa Malaybalay City, Bukidnon. Ang Bukidnon Police Provincial Office Book PPO sa pangunguna ni Police Colonel John Mark Lagari, Acting Provincial Director sa Bukidnon Police Provincial Office. Kauban ng mga staff officers sa Malaybalay City Police Station o First sa Bukidnon kung MFC na nagapahigayon sa pagtanom og mga assorted indigenous trees dito sa Purok 6 sa Barangay Imbayaw, Tacbayan sa Milabay nga Martes. Iambagan na sila sa ilahang pagtanom sa pagpangulo ni Barangay Kapitana Jean Maputi, BPSO, sa koordinasyon sa Malaybalay City ug sa Penro. Kini nga kalihukan na subay sa PNP Makalikasan Corps and responding to the initiative of the President through the creation of kaligtasan at kalikasan. Kini nga programa tali kini sa partnership o kolaborasyon na tali sa PNP o sa komunidad kauban ng partner agencies, stakeholder o NGOs, mga ka-angel. Pagsuporta sa government efforts nga maluwas o maprotektahan ang kinaiyahan. Sa tuwag nga balitang nasudnon, permado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 25 katuig nga franchise renewal sa ikatulo nga major telecommunication na company nga dito sulod sa gipirmahan ni Republic Act 11537 ang paglugway sa franchise sa Mindanao Islamic Telephone Company Incorporated, mas naila karon isip pa dito Community Corporation. Ang franchise law tugutan ang dito nga magtukod, magkabit, mag-maintina o mag-operate o wire o wireless telecommunication hangtod sa 25 katuig, mga ka-angel. Sa ato ang balitang international, mga ka-angel. Bihatag og $500 million Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi para sa subling pagbangon sa Gaza human ang pagpaulan sa Israel og missiles. Matod dining pangunahan sa Egyptian construction companies ang nasangpit nga rebuilding o subling pagbangon sa Gaza Strip sa ang Egypt nga nanawagan ang ceasefire tali sa Israel o mga Hamas militants nga nagsugod pa dito nga Mayo 10. Nagpadala na usab ang Egypt og 65 tonelada ng mga tambal sa Gaza, mga ka-angel.
Abang pang report atong paminawon mga ka-angel ang atong sports ug showbiz sa balita. Lagi ni Angel. Ricky Real mga kaigsonan. Pero oras na ito mga ka-angel, alas 6 o alas 7 na. Stilan. Apsan kita sa oras ni mga kaigsonan. Ang paminahon ang balitang showbiz ni Angel Ricky Real. Paminahon ta ang balitang showbiz mga kaigsonan be. Paminahon ta. Sa balitang showbiz, homecoming sa Iloilo ni Miss Universe Philippines Rabia Mateo, pinaghahandaan na. May naghihintay pa ring homecoming celebration ang lungsod ng Iloilo at Iloilo Festival Foundation Incorporated or IFFI para sa Ilongga Beauty Queen na si Rabia Mateo na naging kinatawan ng Pilipinas sa 69 Miss Universe. Sa panayan ng Bomboradyos kay Iloilo City Mayor Jerry Triñas, sinabi nito na bagamat hindi nakamit ni Rabia ang Miss Universe crown, deserving ito para maging isang homecoming celebration sa kanyang pag-uwi sa City of Love. Ayon kay Triñas, nakapture raw ni Rabia ang imahinasyon ng mga Ilonggo nang ginawa nito ang lahat ng prestiyosong pageant. Sinabi pa nito ng proud ang buong Iloilo City kay Rabia, lalo na't hindi biro ang pinagdaanan ng beauty queen. Dagdag niya, tiyak na maraming oportunidad ang maghihintay at magbubukas para kay Rabia sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Ito si Angel Patrol Ricky Real para sa Angel Broadcasting News Online. Oras na ito mga ka-angel, alas 7:03 na. Salamat Ricky Real. So isunod na mga ka-angel ang iyang sports balita.
ni Angel Ricky Rial. Rick? Para sa Balitang Sports, Kwame ihahabol ng SBP na mapasama sa FIBA qualifiers. Nagbubunyi ngayon ang mundo ng basketball sa Pilipinas matapos na formal ng mangarawan ng Filipino citizenship ang big man ng Ateneo de Manila University na si Angelo Kwame. Ang 23 anyos na si Kwame ay pinanganak sa Ivory Coast at may height na 6'10". Una nang pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Naturalization Bill para kay Kwame na pinagtibay ng 2 kapulungan ng Kongreso. Kini si Angel Patrol Ricky Rial para sa Angel Broadcasting News Online. Salamat, Ricky Rial. Atong oras sa mga ka-Angel, alas 7:05 na. Okay, pagsunod-sunuron na nato ni mga ka-Angel. Atong kabalikan si Ricky Rial siya nga balitang espesyal. Sa baka nga espesyal nga balita mga kaigsunan. Nindot untani og naay mga balita nga lalaki ng hatag og dollar. Kay ron maka tiyam-tiyam isab kita. Taw. Balikan ta si Ricky Rial sa iyang espesyal nga balita mga kaigsunan. Rick? Para sa Balitang Espesyal, bahay ng anay na hugis batang lalaki sa Thailand. Pinipilahan ng mga tao para humingi ng numero sa loto. Nag-viral sa Thai netizen ang Facebook post ng isang nagngangalang Ikarat Chuan Chomchun dahil sa pinost nitong litrato ng isang kakaibang bahay ng anay na kanyang natagpuan sa kagubatan ng Ban Kok Klan Community sa Surin, Thailand kamakailan. Namanga ang netizen dahil hugis batang lalaki ang bahay ng anay at ayon pa sa mga residente sa nasabing lugar, kamukha nito ang tanyag na batang multo sa lugar na iyon na si Aikay. Ayon sa kwentong bayan sa Ban Kok Klan, si Aikay ay isang batang nagapagsilbi sa mga monghe noong 18th century. Kilala siyang madalas nakapagbigay ng premonition tungkol sa kinaharap. Nakakatulong ang mga premonition niya upang makaiwas sa aksidente, sakuna at masasamang mga dayo sa lugar nila noon. Hanggang ngayon, dinadasalan si Aikay ng mga residente ng Surin Province para hinga ng tulong sa kanilang mga problema at hinga ng numerong tatayaan sa loto. Dahil sa natagpo ang bahay ng anay na kawangis ni Aikay, dinadayo ng mga tao ang masukal na kagubatan para humingi ng maswerteng numero na itataya sa loto. Ini si Angel Patrol Ricky Rial para sa Angel Broadcasting News Online. Thank you again, Ricky Rial. Atong oras sa mga ka-Angel, alas 7:06 na. Atong silipon, itina natin mga ka-Angel na yung naka-view sa atin ngayon sa ating programa. Dire sa ato ang programa mga ka-Angel, ang niya karon dire si Ma'am Nini Sikoy diyan sa may Bernabe Compan, Pulang Lupa, Las Piñas City. Ano din si Virgilio Sambas, ating chief of reporters. Ako'y gagaw, si Ma'am Gima Rayos. Kumusta sa ba si Kadag Said o Kadag Rayo Said da sa may Kinugitan. May buntag naman dagaw. Sige pangutana o unsay unsa kuno atong ibuhat karon naragaw. Nagkuya-kuya ko sa tadirigaw. Sige, atimanan ng imong problema dagaw. Aron nga makatiyan-tiyan sab ka sa imuhang gikinanglan dia Kadag Rayo Said. Telepon stab nato dir sa Pikas mga ka-Angel kung dunay mga mensahe.
Salamat sa nag-view ka nato karong buntaga. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang naka-view sa ating Angel News Patrol Morning Edition. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kaigsunan. At isang pasalamatan nagatuang mga news correspondent ang nag-monitor sa badya sa may gawas nga bahin. Sabi na sa itong bag-usab nga news correspondent si Robinson Sarabia. Sa bato dapit manager sa Italy ba to? Sa Italy ba to? Si Robinson. Ghana. Dito sa Ghana mga kaigsunan, tanging ihang mga balita. Mabati siguro unyang hapon ikaduhang hugna. Ikaduhang hugna sa Angel Report Morning Edition o Angel News Patrol sa hapon nga bahin o afternoon edition mga kaigsunan aba na Angel Ryan na sa Recall Mall. Pero manabilid ako mga kaigsunan kaya wala ko yung oras lapas sa magani ko sa oras awa pa man di mo lapas di ba kay nakasugod ta ganina kuwan pa man to lit out na tamang nga kaigsunan. Anyway, atong mga pagbati sa ating mga kababayan dyan sa may Cavite, dyan sa may Batangas, sa may Kamay Nilaan, mga ka-Angel, gandang umaga sinong lahat dyan. At sana'y magandang mga kalagayan nyo dyan. Kami naman dito sa may Cagayan de Oro, sa Mindanao, Northern Mindanao. Maayos naman ang aming mga lagay dito, mga kaigsunan. Pasada sabi may mga malagay. Atong binabati namin mga ka-Angel, yung mga nag-birthday ngayon. Happy birthday. Lahat nag-birthday ngayong araw ng Huwebes, Mayo 20. Bibigyan natin sila ng isang birthday song mga ka-Angel. Ating handugan na sila ng isang birthday song. Happy birthday! Happy birthday! Ay. Palong man. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday, happy birthday. Good morning!
Ano sa pamamagitan ng huning ito. May kape. Sa waiting ito mga ka-angel, ako'y magpapaalam na. Ton. Manamilit na ko mga kaigsunan. Happy birthday. Kombinado naman. Ngalan sa muang mga kauban dire sa Angel Studio. Amerika pon. Angel Ryan Sericol Molong, ako ang production assistant. Na-celebrate! Dato nga mga news correspondent nga nasa gawas, Angel Totong Sambas, Angel Efren Salosia, Angel Drew Sanuria, guban pa nga makalabay sila nga mga report, yorong buntag nga mga ka-Angel. Join the celebrate! Alan sab sa mo ang admin na Ma'am Roquelin Daang. Lahat ay mag-ipon-tipon. May Salamat sa tagang Tablon Barangay Council Alan Magsayo. Salamat mga ka-angel sa lahat nating mga taga-pakinig at taga-subaybay. maligayang bati sa iyong katawan. Ito sa ating palatuntunan, Happy birthday! Angel News sa Patrol Morning Edition. Happy birthday! Ang second edition mga ka-angel inyong matunghayan mamayang hapon alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Abangan nyo si Manager Ryan Sericol Molo sa kanyang Angel News sa Patrol Afternoon Edition onyang hapon. Marami pa nga mga bagong mga programa niya matunghayan mga ka-angel. Dito lamang sa ating Angel Broadcasting Online Streaming Services. Antabayanan nyo lang mga bagong mga programa ating papakita mga ka-angel sa ating broadcast. Muli ako si Angel La Rosa Quiaton Dadinya. Papasalamat sa inyong pagtubay kanato mga ka-angel. Kay salamat sa inyo hang pagpaminaw pagsudong og uban na kanato. Ning adlaw nga Huwebes sa Mayo 20 Mel 21. Dalaygon ng Diyos, to God be the glory. Sana'y pagpalain tayo ng may kapal sa ating mga buhay. Salamat!